Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, ang topic natin ngayon is yung nagkaroon ng controversy kay Boss Toyo at Cara David. So, merong nag-request sa akin no, na pag-usapan natin to. At na tinignan ko naman yung mga shoutout sa Pau Miguel Rigdao, no. Ito kasi yung context ng story. May docu daw si Miss Cara David about sa isang lugar in Subic, doon sa sitio Tibag. Yon. Then, yung about yung sa illegal dump site. Kaya yung mga nakatira na katutubong ay lumipat na ng lugar na medyo malayo doon sa dump site. So as usual, merong vlogger na gagatas dyan. Nauna na yung Boss Toyo, nag-post siya at yung team niya, which is Sitio Alibang naman pala pinuntahan nila. Hindi yung mismong Sitio Tibag na pinuntahan ni Miss Cara. So magkaiba pala yung lugar. So ito yung dito nag-start yung issue. Sabi ganun dito, wait lang ha. Hmm. Ito yung post ni Boss Toyo eh. Maswerte kaming pinagbigyan at nakarating kami sa ground zero ng Subic dump site. Kasama ang mga katutubong Aita na nakatira sa paanan ng dump site. Nagulat ako dahil wala akong naamoy na masangsang na amoy. Tinanong ko sila kung normal ba iyon at sinabi nila wala raw talagang mabahong amoy. Kahit mga langaw ay halos wala. Tinanong ko rin kung saan sila nakatira. Itinuro nila ang kanilang komunidad sa ibaba ng bundok. Wala nang ibang kabahayan sa paligid at kailangan pang bumiyahe humigit kumulang 7 kilometro bago makarating sa susunod na lugar. Nalaman ko rin na pribadong tao na ang may-ari ng lupang ito. Gayunpaman, nakakalungkot pa rin isipin na ang mga basurang narito ay nagmula sa ating mga lungsod dahil wala nang sapat na mapaglagyan ang basura sa mga syudad. Nauuwi itong dinadala sa mga liblib na malalayong lugar. Ayon sa mga impormasyon na kalap ko, segregated na ang mga basurang narito at karamihan ay hindi nabubulok na plastic. So, yun ang sinabi niya. Parang contradicting ito sa ulat ni Cara David, no? So, sabi gano'n, Boss Toyo, bago ka magbigay ng impormasyon sa publiko, sana siguraduhin mo muna na tama ang lugar na pinuntahan mo. Salamat sa pagtulong mo sa mga mamamayan doon. Pero pagdating sa issue ng umano'y illegal na dump site, mali ang impormasyon na ibahagi mo dahil hindi naman ang mismong lokasyon ng issue ang napuntahan mo. Sinabi mong wala kang naamoy na mabahong amoy. Natural. Natural lang yun dahil malayo ang actual na dump site sa lugar na binisita mo. Kung mali ang lokasyon, hindi rin magiging tama ang magiging obserbasyon at conclusion. Mas makakabuti kung maipakita ang mismong lugar na tinutukoy sa issue upang mabigyan ng tama at kumpletong impormasyon sa publiko. Lumilitaw kasi na may nagsasabi pa parang pinalilitaw na political yung ginawa ni Cara David. Now, si Boss Seth ah nagsabi din dito at nag-comment dito si Cara David eh. May nagsabi kasi na ganito, salute Boss Toyo, ganyan ang balita, di dapat one-sided. GMA Public Affairs, GMA News, wag po sana bias. Pinaniwalaan si Boss Toyo. Lumalabas na ang tunay na totoong kwento mula sa viral na dokumentaryo. Nakakalungkot kasi lumalabas na ginamit lang mga kapatid na katutubo sa di malamang dahilan para sa content at political agenda daw. Ito na 'yon. Ngayon, nyo sabihin lahat na napanood nyo sa video, may nakatira ba sa tuktok ng bundok? Wala. Nasa ng katutubong Aita, nasa ibaba, malayo sa basura. Grabing pamumulitika ang ginagawa ng kabila
pati national media idamay pa nila. So nagkaroon na ng politika na kulay, no, dahil doon sa sinabi ni Boss Toyo, doon sa pagiging careless niya sa pagsabi ng balita. Inuulit ko ha, ang pagkakaintindi ko doon sa nangyari, 'di ba? Gumawa ng documentary si Cara David. Nung gumawa ng documentary si Cara David, parang indirectly kinontra ni Boss Toyo na hindi naman daw ganon. Wala naman daw amoy na masama or do sa lugar. Ngayon sinakyan tuloy nito kung sino man tong, di naman sinabi kung sino nag-post eh. Pinagbintangan na biased na naman ng GMA. Kadalasan yan. Hindi, to be fair, no, yung pagiging bias ng media, ng mainstream media, base sa obserbasyon ko, nangyayari talaga minsan. Hindi naman sa no, nangyayari talaga kasi sa ayaw at sa gusto nyo, may miyembro talaga ng media ang corrupt. Hindi ko sinasabi lahat ha, 'di ba? Kasi meron ng mga meron ng katulad ni Nico Bawa, no. Ko sa inyo. May nabasa ako regarding kay Nico Bawa. Meron siyang inilahad during the Napoles issue nun. Ito pinapakita ko lang na possible talaga or meron talagang media na na corrupt. Yung na when you say pagiging biased, may pinapanigan 'Di ba? Meron siyang pinapanigan na side. Nico Bawa. Ayan sabi dito, kilala nyo to si Nico Bawa. Lagi ko tong natatandaan pag nagre-report siya yung Nico Bawa. Sabi ganun dito, one of my biggest frustrations was the pork barrel scam in 2013. Weeks before the story broke, only a handful of reporters knew how Janet Napoles allegedly abducted and detained Ben-Hur Lui. And now the NBI rescued him. The NBI requested us then not to report that rescue operations because they were still in the process of validating Lui's claims. They only knew about the full extent of Napoles' ties to government officials after he was secured by the agents. Napoles at that time was friends with senators, congressmen, reporters, anchors, generals, society figure, and members of clergy even. Kahit mga pare. Not very different from the contractors and wives of contractors that you see in vlogs. This was the largest corruption case the NBI had ever handled. Lui and the DOJ knew that they needed help from the media inaccurately explaining the whole scam and that there was due process. They were very much aware that aside from Napoles, they were going against old and powerful political clans. In fairness, tumupad kaming apat sa usapan Inquirer, GMA, ABS, and TV5. And that doesn't happen very often. No story came out. We saw the value rin kasi of waiting for the agents to complete at least most of the documentary evidence than reporting it. 'Di ba? Pero on the sidelines, we were trying to get first access. Siyempre, media sila, paunahan talaga dyan sa interview daw. But the NBI chief then told me, ayaw sa ABS ni Lui. Kako, bakit? He didn't explain, ayaw lang daw talaga. I know that agents vouch for me kasi nakikiusap ako. Hindi ako si Henry Umaga Diaz level. Siyempre, pero matino akong reporter at maayos record ko. So why refuse? So unang akala ko baka he's really a Kapuso fan or whatever. Baka akala niya Kapuso talaga si Ben-Hur Lui.
I insisted that I get to talk to him kasi feeling ko I can convince him. I'm really just makulit. Sabi gano'n. So when we talk, more like I beg daw, nagmakaawa siya. For even just a short interview, I was arguing that it would be in his best interest to give the story to us as well. And he said sorry but no, kausapin ko na lang daw si Chief. I had a feeling na nahiya na lang siya sa akin. I was so asar with the whole thing. So there was this one time I saw an anchor walking across the hallway. May anchor siyang tinutukoy. Si Nico Bawa. I taunted him, I asked, "Hi, blank." Hindi niya sinabi ko sino yung anchor na yun. Na, baka matulungan mo ako, ayaw magpa-interview sa akin ng whistleblowers. Sabi nila, kausapin daw kita, close daw kayo ni Janet. Biglang ano daw siya, he froze, parang natigilan and stammered that kakilala lang daw niya. Parang naging defensive, di kakilala ko lang yun. Di ba? TBF, the other networks didn't get the access either. In hindsight, ang galing ng management ng Inquirer before, helmed by Miss Magsanok. They earned the trust of the whistleblowers by assuring them that their stories would receive the careful attention that it deserves and only very limited number people be involved, especially their NBI reporter Nancy Carbajal. Dapat ganun ang ginawa namin. It was later explained to me that some of the whistleblowers personally knew that the certain reporters and anchors win a payola funded by the scam. Sabi ni Nico Bawa yan, ha. 'Di ba? I was amused by that list. May listahan. Kasi bukod sa political reporters, may showbiz reporters din. Madami sila. And they came from different media outfits. In the list was an anchorman who I worked with and caused me the story. So sino kaya yon? Ito si Nico Bawa, ABS-CBN to eh. 'Di ba? Pero ito, yung pagiging bayaran ng media kasi, kinda open secret na ito eh. 'Di ba? Marami din ako naririnig na ganyan. At galing din sa mapagkakatiwalaang source. Yung mga inaakala yung mga hero sa ano, yung tagapagtanggol ng naaapi, kadalasan yun eh. Magugulat kayo. 'Di ba? Syempre, kaya lang mahirap mag-name drop. Kaya itong sinasabi na ito, no, yung pagkakaroon ng bias sa media. Hindi ko rin masisi to eh. Kahit na nung time na hindi ko pa nalalaman yung mga stories na yan, halata mo talaga may pattern. Ramdam nyo din talaga na may kinikilingan. The way pa nga lang magtanong minsan eh. 'Di ba? Well, pag magfo-focus kayo, no, maiintindihan nyo din yan. Lalo na pag election, mararamdaman nyo yan. May pinapanigan talaga. Pero dito sa case na to, no, sa case ni Boss Toyo at ni Cara David, kaya sometimes hindi mo rin masisi na mas magtiwala ang ang mga tao sa mga vloggers eh kaysa sa media. Kaya lang, syempre, ang lang nun, ang pangit lang doon, hindi mo alam kung saan kinukuha ng vlogger yung source niya. 'Di ba? Pwedeng sa mga vloggers naman, ito confirm talaga na merong kinikilingan to mga to. Kasi may partido itong mga vloggers eh. Hindi naman kasama dito ha, pero kung mapapansin nyo, Makasara Duterte at BBM or Makapink, 'di ba? May kanya-kanya din naman silang vloggers eh. Yun ang mahirap. Ang problema lang kasi yung media na dapat pagkakatiwalaan mo eh may corruption din.
'Diba? Ako dinidiscuss ko lang kung bakit merong mga ganito na mahirap magtiwala sa media na tao. Kasi ano eh, dito sa Pilipinas halos lahat naman kasi may corruption eh. Kaya lang pagdating dito sa dito sa istorya ni Cara David, wala naman ako nakikitang dito, political. Masyado na lang siguro na apektuhan yung nag-comment nito na kasi 'di ba, dito sa Pilipinas kasi puro politics na lang ang ang problema eh. Kaya tuloy itong simpleng documentary na to nadamay pa. Sabi ni Boss Seth, deleted na yung unang post. Sa documentary ni Miss Cara David, sinabi doon na may nakatira malapit sa dump site at may mabahong amoy, masangsang na amoy lalo nung umulan. Versus sa boss ni Boss Toyo, wala raw masangsang na amoy at wala rin daw langaw. At yung mga katutubo ay nasa paanan ng bundok nakatira. Pero nakakabahala yung comments sa caption sa mga shared post ni Boss Toyo na bias at political attack yung documentary ni Miss Cara David. At mas nakakagulat, pribado na di umano yung may-ari ng lupang pinagtatayuan ng dump site. 'Di ba? To clarify, nagtatanong lang din ako na bakit tila taliwas sa documentary ni Boss Toyo yung post niya. Yun nga, kasi magkaibang lugar pala yung pinuntahan. No? Ito, nag-comment si Miss Cara David. Sabing ganon. Salamat po sir sa lahat po ng nagko-komento. Mahigit 1 buwan po naming sinaliksik ang isyong ito. DENR mismo ang nagpasara ng dump site dahil ito ay declared illegal. NCIP mismo ang nagsabi ito ay ancestral land not owned by a private individual. Nag-interview kami ng mga AITA at pinuntahan ang mga bahay nila. At para patas, kinuha din namin ang panig ng mayor's office. Malinaw na may paglabag sa batas at sinabi ng mayor's office, we accept accountability. Napanood nyo naman siguro. Kayo na lang po ang humusga. Salamat po. Ang problem kasi ganito, no? Sa Pilipinas, alis muna natin yung corruption sa media, ha? Balik tayo dito. 'Di ba? Kanina, inexplain ko kung bakit ganito ang mentality ng ng Pinoy. Now, isa ring problema kasi sa mga Pinoy. Kasi according dun sa nakausap ko sa inbox si Sir si Sir Pau Miguel Rigdao, sabi niya 40 plus minutes kasi yung documentary. Alam mo naman dito sa Pilipinas, no? Nakakatamad kasing panoorin yun, men eh. Pag Pinoy, hindi matyaga manood ng ganyan. Ang gusto ng mga Pinoy, drama, ma-action, bakbakan. Yun kasi gusto, pero yung salitaan, ayaw ng Pinoy sa ganun. 'Di ba? Ayaw ng Pinoy diyan. Gumawa ka ng ng classic na na mga movies. Lalangawin dito. Yung movie na panonoorin mo, let's say, sino nakapanood ng Shawshank Redemption? Magandang movie yun. Pero ayaw ng Pinoy doon. Kasi, yun eh, boring yun eh. Kwentuhan yun eh. Pero maganda yung movie. Ang gusto ng mga Pinoy, alam mo yun, yung mga bakbakan, yung mga barilan. Yung hindi na mahihirapan mag-isip. Na ang gusto ay malibang lang. Kaya tuloy ganito yung nagiging resulta. Yung mga sinasabi ni Miss Cara David na yan sa utak ng typical na Pinoy, hindi naman lahat pero majority kasi, kaya ako ayoko mag-label ng mga DDS, mga kasi ang at the end of the day, mga Pinoy pa rin yan eh. Yung mga sinasabi yung DDS kasi ngayon, sila din naman yung mga sumuporta kay Noy Noy dati. Na siguro nagsawa lang sa style na ganon, lumipat kay Digong, then binoto naman si Bongbong Marcos, di ba? Kaya there's no such thing as yung mga DDS, mga Dilawan, mga para-pares na mga Pinoy din yan. Majority niyan, iisa lang ang takbo ng utak. Nagkataon na iba-iba lang na sinusuportahan. 'Di ba?
kapag kasi pinagtuunan mo ng pansin, katulad ni Boss Seth, malamang pinanood nyo yung documentary. Kaya nakapa niya kagad yung kaibahan nung kay Miss Cara sa sinabi ni Boss Toyo. 'Di ba? Kaya naipaliwanag niya ngayon yung reason kung bakit nasabi nitong isa na bias. Kasi syempre, kay Boss Toyo kasi kaysa manood ka ng 40-minute video, isang post lang ang babasahin mo. 'Di ba? Mas madaling maintindihan yun. Kaysa panoorin mo pa yung documentary ni Miss Cara David. Basta ang importante, marinig yung subik, marinig yung basura, 'di ba? Tapos pagsasabungin na nila yung mga kontra-kontra. Yun ang naging problem, kaya nagkaroon ng na, to be fair naman, nag-apology naman si Boss Toyo. Kaya lang syempre, yung damage ng ginawa niya, saan na ba yun? Hanapin natin yan. Nag-apologize na si Boss Toyo eh. Humingi na siya ng tawad. Ayan Sabi ganoon, gusto ko lang humingi ng pasensya sa aking naratibo sa pagbisita ko sa dump site sa Subic. Parehas nyo, ayaw ko din makita ang ating kinabukasan, bla 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 bla. May amoy umawala. Pasensya na po sa lahat, 'di ba? Pero hindi niya sinabi dito na magkaiba yung pinuntahan nilang lugar. Kasi may capture dito na ibang lugar yung pinuntahan mo men eh. Diba? Anyway, hanapin nyo na lang yun, Kaya ngayon tuloy, nakukumpara yung level ng vlogger tsaka journalist. Diba? Mas marami nga naman follower ni Boss Toyo kumpara kay Cara David. Kasi nga, pagka mga katulad ni Boss Toyo kasi, madali i-digest sa isip yun eh. Wala lang, manonood ka lang ng 3-minute video, nalibang ka na, di ba? Unlike ito kay Cara David, gagawa ng 40-minute video na baka tulugan pa yan. Di ba? Yun kasi kadalasang sakit ng Pinoy eh. Yung tamad gumamit ng utak. 'Di ba? Pero inuulit ko yung sentimiento ng pagiging biased. Naiintindihan ko ang pinagmulan nun. 'Di ba? Yan lang naman sana ang dapat ayusin eh. Sana sa panahon ngayon wala na dapat ganyan yung mga bayaran-bayaran. Pero naniniwala ko parang meron pa rin eh. Kasi isa na rin yung sa culture eh, yung corruption. Kahit saan may corruption lahat. Ultimo nga pagpila na nga lang kay Jay Costura may corruption na rin eh. Basta daw. Anyway, yan lang naman ang pag-uusapan natin Anong masasabi nyo dito? Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.